Hello, magandang gabi mga lalabs, mga vayots. Magandang gabi din Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao sa mga kapwa ko din po, OFWs around the world. Magandang gabi po sa inyong lahat. At ito, yung topic natin ngayon, 2 days ago, na ginigiit ni Martin Romualdez, na tambalos-los, na buhaya, na ang kanyang, ano tawag niya dito, ang, sana ba yun? Ang ayuda daw ay hindi charity, kundi justice. Talagang nakopya, kay Martin Romualdez pala nakopya ni Jam Magno yung pagiging bubo. Abogado to si Martin Romualdez, nagtapos kuno ito doon sa Harvard University. Talaga namang nakakatawa, no? Ganito pala magturo yung Harvard University na yung ayuda ay hindi charity kundi justice or hostisya. Gaya di kay Bongbong Marcos. Ganon din pala kabulok magturo ang Oxford University. Bakit? Dito natin makikita yung dalawang ito, BBM, Oxford. O hindi man nakapagtapos, si Kanyir College, bagsak pa. O Martin Romualdez, nag-aral to sa UP. Tapos, nagtapos doon sa, saan? Nag-aral din, di umano ito sa Harvard University. Kaya siya nagbigay doon ng $2 million. Oh. So, ganito. Manang-mana talaga, no? Jam Magno, anong sabi ni Jam Magno? Nung una, yung mga ayudang binibigay ay hindi daw iyon vote buying, kundi incentive. Tapos kamakailan yun, nagtrending na naman si Jam Magno sa kanyang kabubuhan. Pinagtawanan pa nga ni diba? Ni Sas Rogando Sasot at saka ni Joey Cruz, no? Joey DeVive. At tinawag pa siya ni Joey DeVive si Jam Magno na isang tanga, bobo. At ganun din si Sas Rogando Sasot, tinawag din, pinagtawanan. Tanga. At ang masaklap pa, sa sinabi ni Sas Rogando Sasot, sana daw, nung tulos pa si Jam Magno, ay ipinutok na lang ng kanyang tatay sa pader. Naku. Pwede naman sa tissue. Iputok tapos i-flash sa anidoro. O kaya sunogin. Tatay si Jam Magno. Naku po. So, today ako sabi dito ng ABS-CBN News, binigyan din ni Speaker Martin Romualdez ang kahalagahan ng na mabigyan ng ayuda ang mga kapos palad. Alam naman namin kung bakit yon kahalagahan, dahil mas mahalaga ang bulsa. Magkano lang naman Kiki lang. Urmuta lang yung binibigay sa mga tao. Ulitin ko, piling-pili pa. Kung hindi ka Marcos supporters, or tambalos-los supporters, or kung hindi ka bibigyan, piling-pili. So ngayon, sabi dito, umani ng batikos kamakailan ng ayuda para sa kapuspalad kita program or AKAP ng DSWD. Hindi po ito link sa DSWD itong AKAP dahil wala ito sa DBM. Ang AKAP, insertion lang nga to nung budget deliberation bicameral o sa BICAM. In-insert lang yan. Wala yan according. Mismong si Amy Marcos na nagsabi. So, gamit ang DSWD dahil ayon sa ilang kritiko ay gagamitin lang umano ito para sa pamumulitika, which is correct. Unang-una, hindi pamumulitika, bulsa. Ginagamit ang AKAP para makapagnakaw ng billions of pesos. Si Martin Romualdez, kaliwat kanan ang mga negosyo, polo club, mansion, helicopter, at kung ano-ano pa, private jet. Diba? Nabalita pa after Bagyong Christine. O bumili ng helicopter at private jet. Saan nakukuha ng pera? Kung
pagbasihan ang sahod la sa Kongreso ni Zaldico. So sabi pa ni Martin Romualdez, this House will also stand firm in defending the provision of ayuda for the people to those who doubted the importance of social safety nets. Let this be a reminder, ayuda is not charity, it is justice. Justice para po saan? Martin Romualdez, saan mo nakuha yung salitang justice? Justice sa pagnanakaw? Imbes na ilaan mo yung pira na yan na nasa AKAP doon sa agriculture, sa PhilHealth na siniro subsidy ninyo, dahil ninanakaw ninyo ang pira ng taong bayan at inilalagak doon sa DPWH para madaling kunin. At yon ang gagamitin ninyo, budget 1 trillion para sa impeachment ni Bibi Sara. Mismo kay Senadora Amy lumabas sa bunganga niya yun. Justice para sa bulsa ninyong mga buhaya, lalo na ikaw, Speaker Martin Romualdez. Dahil ikaw ay ikaw ang pinakamalaking buhaya sa buong mundo na nananahan dyan sa kamara at ang nilalamon mo ay pira. Billions of pesos. Ang galing. Kaya tiyan mo ang laki. Kailan ba puputok yung putang inang tiyan na to ni Romualdez na hindi man lang mabusog-busog sa kaban ng bayan? Tapos igigiit pa niya ngayon. Hustisya. Mukha mo. Hustisya. Ginagawa ninyo kaming tanga. Huy, kung nabudol man kami na binigyan namin ng chance si Bongbong Marcos para makabalik, dahil akala namin ikukurik niya yung mga paratang sa kanila dati na number 1 magnanakaw ang tatay niya at isang kriminal, mamamatay tao na pangulo. Abay, totoo. Dito ngayon, tapos sabihin mo ngayon, hustisya. Agoy, Ginoo ko. Dapat nga ma-impeach ka, Martin Romualdez, at makulong ka. Grabe. Hustisya sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Taray, harap-harapan. Di na kayo tinablan ng hiya. Kasi kung sabihin ng magta, wala kayong puso. Wala naman talaga mga puso mga to. Kasi kung may puso to, may konsensya. May hiya to. Hindi na gagawin yun. Wala mga hiya to. Dahil yung kanilang gusto lang ay magnakaw para sabihin napakayaman. Tingnan yung lugar ni Martin Romualdez. Siya mayaman, tapos yung lugar niya halos basura. Halos parang napag-iwanan ng mundo. Tinatawag lang barbaric world pa, or barbaric na lugar ang Leyte. Sino lang yung lumaman doon? Romualdez. Ginawa nilang pobre ang kanilang lugar para aasa sa kanila. Diyos ko po. Dito tayo sa kanyang alagang parehas din ng otak ni Martin Romualdez na si Jam Magno. Ito. Kabalik ko lang, and people kept tagging me dito sa PhilHealth issue, which, again, started yesterday. Nagulat ako na biglang may nakita akong post na parang kinakawawa masyado ang PhilHealth na hindi nyo ata alam ang totoo. Sana bago kayo mag-react at sana ipalabas ninyo na parang kawawang-kawawa ang lahat ng Pilipino dahil sa ginawa ng PhilHealth, inintindi niyo po muna ang proseso ng gobyerno at ang katotohanan dito. So ano hindi yun? po budget ang tinanggal sa PhilHealth, guys, ha? Subsidy po mula sa gobyerno. Ang budget po at subsidy ay dalawang magkaibang konsepto. Bakit naman bibigyan ng subsidy? Yung budget at subsidy, dalawang magkaibang konsepto, pero isa ang ibig sabihin lang din na yun. Budget. Gaya lang din na ito yung sinabi niya, di ba, nung una, yung pamimigay ng pera ng AKAP, hindi daw yun, sa taong bayan, hindi daw yun vote buying, di ba, na yun last year, yung sa, namimili sila ng mga signature para dyan sa
plebisito next year din. Para magiging parliamentary or magiging ano na si Tambaloslos, Prime Minister. So, hindi daw yon vote buying, kundi incentive. O, ganito rin ngayon ang sinasabi ni Jam Magno. At itong pinagyabang ni Jam Magno na tagabigay daw kuno sila ng mga ayuda ng Tingog Party List. Kongresista na ba si Jam? Nasa Tingog Party List ba ito trabaho? At yung pera, kung bakit ziniro ang PhilHealth, nasa akap, nasa amo mo Jam, at isa ka dyan sa makikinabang. So ano ba talaga itong subsidy na to na hindi maintindihan ni Jam Magno? So ayon dito kay Google, subsidy ay tulong na salapi. Oh, tulong na salapi ng gobyerno. Oh, yon. Or tulong na salapi ng pamahalaan. So, anong tawag din diyan? From subsidy to budget. Bakit dapat magbigay ng subsidy or tulong salapi ng pamahalaan sa halimbawa DPWH or sa PhilHealth or sa tawag dito sa DepEd dahil kulang ang kanilang budget. Yun ang ibig sabihin doon na hindi maintindihan ni Jam Magno na maraming dito sa kanya dati talagang hangang-hanga dahil sa pa-English. Yung mga ganyan-ganyan pa ni Jam Magno dati, di ba? O ngayon wala na. Nabubo na din ng dahil sa sa budget mula sa akap ni Tambaloslos. Kahit hindi man aminin ni Jam Magno, nagtatrabaho siya sa Tingog Party List at may sahod to. Sumasahod to, kunwari lang to. Na sinasabi niya na, hindi ako sinasahuran, tumutulong ako, los mo Jam. Oh, mula sa incentive, ngayon na naman, subsidy, hindi budget. Ganito pala kabubo si Jam Magno. Ay, Diyos ko po. Dadalhin lang kayo sa kanyang mga pa-English, mga British accent, American accent, at anong klase pang accent. Pero in ending noon, los niya. Bogo pa rin. So, pareha silang dalawa ng kanyang among si Tambaloslos. Ang ayuda, hindi charity, kundi justice. Sa kanya naman, incentive. At ang subsidy ay hindi budget. Galing?